Niyaya mo ako mag-date? Nanlaki ang mga mata niya. Ngayon lang itong nagyaya ng date at ngayon lang siguro sila makakalabas na magkasintahan. Yes. Napatalon siya sa tuwa. Agad siyang bumaba sa stall na kinaupuan at tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Magpapalit lang ako ng damit. Sigaw niya pagkalabas ng kusina. They're holding each other's hand while walking in the street. Annalyn is smiling from ear to ear while looking at the green surrounding. Trees are everywhere. He's attending every simple gestures of her as if she's looking at the most precious creation in the world. He loves her smile, her tiny steps, and the glow in her eyes. His heart is thumping loudly, shouting for her name. He cannot imagine the days of his life without her. She's the oxygen he inhaled every day. He will die if she lives. Ang ganda! She shouted. You're more beautiful. If he will be asked what his favorite time of his life, he will proudly answer that the time he's looking at her faces while she's making different reactions. He's scared that she might leave him. Being left alone is the scariest thing for him. He won't want to be alone again. He doesn't want to be broken for the countless time. He will not make it for sure this time if Annalyn left him. He can feel his eyes getting teary. The emotion inside him is bursting like lava in the erupting volcano. He's overthinking. He can't help but smile sadly. Way back then, when he's at work, he always advises his patient not to overthink and deal with things easily. The irony happens. He's a psychiatrist, yet he thinks he needs to undergo therapy. Alam mo, ganito lang ang gusto kong buhay. Yung tahimik. Ganito ang buhay namin sa probinsya kahit hindi kami mayaman, basta masaya. Habang tumatagal, mas natututunan ko ang kahalagahan ng katahimikan ng kalooban at paligid. She's talking happily and her eyes are glowing in peace. Peace of mind is the most expensive thing in today's world. We are now in a generation full of chaos and negativity, and I'm very happy to meet you at this point in time. You are my peace in my chaotic world. He sincerely replied. Tumingala ito sa kanya. My world. Oh, ang sweet talaga ng langga ko. Tumingkaya dito at tinampian ng magaang halik ang kanyang labi. He smiled and grabbed her waist to pull her closer, deepening the kiss. Their world is so perfect. She's perfect for him. He loves her more than he loves the woman in her past. He can tell the difference between loving her past and loving her Annalyn. Loving her Annalyn is a risk and comfort at the same time. She's a combination of happiness and sadness, sin and forgiveness. Langga, he said. Agad naman itong tumingin sa kanya kahit abala ito sa pagmamasid sa paligid. Nauuna sa kanya sa paglalakad. Yup? I'm sorry. Umaling siya, nakangiti. Gusto lang kitang tawagin. Namimiss mo ako agad? Biro nito. Yes, come here. I want you closer to me all the time. Malalaki ang hakbang niya palapit dito at umakbay sa kasintahan. Bakit ikaw lumapit? Sabi mo, come here. He kissed her forehead. I won't allow you to chase me. I should always be the one chasing you. Malakas itong natawa. May paayuda si Mayor? Yumakap ito sa bewang niya at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakarating sila hanggang sa market at iba't ibang souvenir shops. He picks a white rose in the bunch of flowers near him. They pass by a small flower vendor. He secretly paid for the flower while Annalyn is busy counting her strawberries. The vendor smiled at him. He nodded. He comes closer to Annalyn and handed her the flower. He always wants to make her happy because it makes him happy too. Flower for you, ga. Nanlaki ang mga mata nitong napatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay nanunubig na ang mga mata nito. Salamat. Sagot nito habang sumisinghot. Why are you crying? He hurriedly wipes her tears. Masaya lang ako kasi itong unang flower na binigay mo sa akin bilang tayo na. He can't help himself but to love her deeply every second. She's so simple and sentimental. The reason why he adores her. I will buy a flower shop for you. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin eh. He chuckled. When flower makes you happy, then I will buy the whole flower shop to make you happier. Ewan ko sa'yo. Inirapan siya nito. Inamoy-amoy ang bulaklak.
Napapailing siyang lumapit sa flower vendor. How much are these flowers? Lahat po ba, sir? Yes, please. Nakita niyang hindi nakaramihan ng mga bulaklak na tinda nito. He looked around to find more flower vendors but sadly, there is no one else. Did you have a flower plantation? Po? Kunti na lang itong mga bulaklak niyo. And I want a bunches of flowers for my girlfriend. A flower plantation I think will be enough. Nanlaki ang mga mata nito na tila hindi makapaniwala. Napaubo pa ito bago sumagot. May isa ho akong kakilala na may flower plantation na ibinebenta ngayon. Saktong nangangailangan sila ng buyer. Malapit lang ho dito. Hindi ko ho kasi pwedeng ibenta ang sa amin dahil doon po kami kumukuha ng pangkabuhayan. He nodded. Kinuha niya ang wallet at nagbigay dito ng calling card. Call this number. He's my cousin and he's the one who will visit the flower plantation for me. I will send the money after your transactions. Hindi ito makapaniwalang tinanggap ang calling card. Humugot siya ng 2,000 sa wallet at ibinigay dito. Thank you for answering my questions. Umalis siya at hinanap si Annalyn. Hindi na niya ito napansin. He's frowning all the time while looking in every corner of the street. He started to panic inside his head. Langga! Agad siyang napalingon sa gawin nito. Nakita niya itong tumatakbo papalapit sa kanya, dala-dala ang basket ng strawberries at rosas na bigay niya. Saan ka galing? Dinukot niya ang panyo sa kanyang bulsa. Pawisan ang mukha nito kaya't maingat niyang pinunasan. Nagtingin-tingin ako doon sa mga gumagawa ng mga malong at nagwi-weave. Hinihingal pa ito. You should have wait for me. Anya. Busy ka kasi tapos hindi na rin kita nakita kaya umalis na rin ako. Kala ko wala ka na dito. I think I should hire a bodyguard. Hindi makapaniwala itong napatingin sa kanya. Oy, ang OA naman ng bodyguard. You're not familiar with this place. What if you lost and something bad happens to you? I'm worried. Napanguso ito. Sorry na, hindi na ako lalayo ulit. Ang pag-aalala niya ay agad na natunaw dahil sa reaksyon nito. Kinabig niya ito at niyakap ng mahigpit. I'm not bad. I'm just worried. Come, let's go where you want to. He's too in love with her to get mad. Bakit kasi bumalik ka ng flower plantation? Hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman. Pagkarating nila sa bahay ni Shete, ilang sandali lang ay dumating din si Troy. At doon niya nalaman na bumili nga ng flower plantation ng binata para sa kanya. I want to make you happy. Sagot nito. Masaya naman ako eh. Masaya ako kahit isang roses lang. But I want to make you happier. Sagot ulit nito. Nakasunod lang sa bawat galaw niya. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa sala. Kung putik lang iyon ay siguradong malalim na. Diyos ko naman, Shete, nagsasayang ka ng pera mo. Napapahilot na lang siya sa noo dahil sa bigla ang mga desisyon nito. It's ga. Pagtatama nito sa pagbanggit niya ng pangalan. Sa dami na sinabi ko, yan lang talagang pinansin mo? Asik niya. He's like that. He will give you anything more than what you deserve. Kahit wala nang matira sa sarili niya. Sabat ni Troy. Nakadikwatro ito sa single couch at tutok ang mata sa cellphone. Siyang inutusan ni Shete para bisitahin ang plantation. Ano naman natin yun? Umupo siya sa tabi nito. Napagod na rin sa kakalakad. We can visit the place in your leisure time to relax and unwind. Suwestyon nito. Hey bongga, parang anak ako ng presidente na may flower plantation para lang mag-unwind. Anya, buwiin mo na lang, di pa naman siguro bayad. Umakbay ito sa kanya. I'm a man of my words ka. Pero kasi, nag-agree na ako na bilhin yun dahil maganda ang lugar. Close na ang deal at payment na lang hinihintay. Napaisip siya sa sinabi ni Troy. Kung sa bagay ay may punto din ito. Hindi na siya umimik pa. Napatitig na lang siya kay Shete na nakangiti sa kanya. Inirapan niya ito. By the way, may party sa bahay nila tita. May inilapag itong gold envelope. I'm sure tinawagan ka na ng mommy mo, Shete, about this. Bumaling sa kanyang kasintahan. You want to go back to Manila? Hindi niya alam ang isasagot. Napatingin siya kay Troy. Naghihintay din ito ng sagot niya. Ilang ulit siyang napalunok. Nakakahiya kung hindi siya dahil siguradong importante ang party na iyon para sa pamilya ng mga ito. Pwede naman siguro kung magpaiwan dito? Nagkibit balikat ang binata. If you don't want to go, then I won't go too. Let's stay here as long as you want. Bigla siyang nakonsensya at bakit niya naman pipigilan na makipagsaya ito sa pamilya nito. Ngumiti siya.
Sasama ako. You sure? Hinaplos dito ang buhok niya. Tumango siya, smiling, assuring him that she will be fine. Oo, bibisitahin ko rin ang apartment ko. Kumunot ang noo nito. Apartment? Wala ka bang bahay sa Maynila? Where's your family? Oo, sa apartment lang ako. Nasa probinsya mga magulang ko. Napadpad ako sa Maynila dahil nagtrabaho ako. Ngayon ay komportable na siyang ikwento dito ang tungkol sa personal niyang buhay. Can we visit your apartment too? Natigilan siya sa tanong ni Troy. Nag-aalangan man ay tumungo pa din siya. Dapat na niyang buksan ang pilit niyang isinasaradong nakaraan. Sure, kung gusto ni Shete. I'm excited. Sagot agad ng kasintahan. Napangiti siya. Pinisil niya ang kamay nito tumalik sa pisngi ni Shete. Ramdam niyang kaya nitong tanggapin ang lahat sa kanya. May takot pero nagtitiwala siya sa pagmamahala nila. Sasabihin na niya dito ang lahat. Hindi na niya kayang magtago dito. Nakokonsensya siya. Pagsapit ng gabi ay inilabas niya lahat ng gamit sa kanyang closet. Marami ang gamit na nabili sa Shete para sa kanya. Mga pang-araw-araw pati ng mga dress at sapatos na mga gamit niya. Napapangiti siya habang nagtutupi ng mga dadalhin. Na-excite siya at the same time ay kinakabahan na makilala ang pamilya nito. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ng mga ito kapag ipinakilala siya ng binata bilang kasintahan. Pumili siya ng damit na may susuot bukas sa kanilang pag-alis. Mga simpleng damit lang meron siya at halos lahat ay balot ang kanyang katawan ngunit ito ay naiiba. Natatanging sleeveless na meron siya. Hindi siya confident na magsuot ng bikini sa publiko. Excited siyang pumunta sa banyo dala ng isang floral skater dress. Gusto niyang isukat kung babagay sa kanya. Hinubad niya ang silk na pantulog sa harap ng salamin. Tatitigan niya ang sarili. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas na titigan ang sarili matapos ang ilang taon. For her body is the living proof of what happened in her past. She wanted to love herself like before. She wanted to look at her body without remembering bad things. And slowly, she is learning to love herself every day with 7. Unknowingly, she is learning to let go of her dark past. She is now having confidence collecting the tiny pieces of self-love she had lost years ago. The brokenness of her soul started to become whole again. She can deal with the scars inside her little by little. Natulala siya nang muling tumingin sa salamin. Nagkasalubong ang mga tingin nila ni Shete sa refleksyon nito. Nasa likod niya ito, nakatayo sa bukana ng pinto. Sa sobrang excitement, nakalimutan niyang ilok ang pinto. Ilang ulit siyang napalunok nang bumaba ang tingin nito sa hubad niyang katawan. Mariin siyang napakapit sa sink upang palakasin ang loob, upang labanan ang takot at kabang nagsisimula na namang mamuo sa kanyang dibdib. The tenderness in his eyes helps her to loosen up. 7 is always tender with her. His action never offended her since the day they met. That's why she's comfortable when he's near. He's the man of gentleness. Nakatingin lang siya dito, binabantayan ang bawat galaw ng kasintahan. Unti-unti napapalitan ng excitement ang kabang nararamdaman niya. It's never hard for her to convince herself that she is safe with him because she knows she is. Can I touch you? He whispered. Halos kapusin siya ng hininga na maglakad ito palapit sa kanya. Ilang hakbang lang ay nasa likod na niya ito. Ramdam na niya ang init ng katawan nitong nakatago sa likod ng suot nitong white sando. Nakatingin lang ito sa kanyang mukha sa salamin, hinihintay ang kanyang sagot. Ilang minuto ang lumipas bago niya nagawang dahan-dahan na tumango. His eyes sparkle with happiness, giving her more powers to show him more flaws. Hindi niya akalaing mas lalo siyang naging kalmado nang haplusin nito ang kanyang braso pataas sa kanyang balikat. Inaasahan niyang manginginig siya at muling maaalala ang naging trahedya ng kanyang buhay ngunit kabaliktaran. Mas lalo siya nagkaroon ng lakas ng loob. She was never ashamed of 7 because he always made her feel that she deserved everything, that she's beautiful and perfect. Langga. Malambing ang boss nito. Hindi niya napigilan na mapapikit nang dumampi ang labi nito sa kanyang balikat. Nabitawan niya ang hawak na dress. Mas lalong napahawak sa sink. I love you. Napangiti siya sa sunod nitong ibinulong. Dumilat siya. Humarap dito ng may ngiti sa mga labi. I'm ready, she said to herself. Dahan-dahan lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Hinaplos ang kanyang muka, iniangat ang kanyang baba upang magpantay ang kanilang mga paningin. Ilang ulit siyang napalunok. She can hear the loud thump of her heart.
Unang dumampi ang labi nito sa kanyang noo. Muli na naman siyang napapikit, savoring the feeling of being kissed by Seventh Miller gently. He kissed her down to the tip of her nose until he finally reached her plump lips. Her heartbeats accelerated triple than normal. She can feel the cloud9 as if swaying her with the wind. Ikinapit niya ang kaliwang kamay sa balikat nito at napakuyom ang kamay sa sando nito. He grabbed her waist closer to him while his lips start moving. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Dahan-dahan pinag-aaralan kung paano sasabay sa banayad nitong halik. Her mind is clouded with beautiful moments with him, his simple gestures and the small yet memorable things he did for her. Binuhat siya nito paupo sa sink kaya mas napadali sa kanya ay yumakap sa leeg nito habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Shete is a good kisser. She knows he is. Even if he's the only man she kissed with her will because it made her feel the security she was aiming for before. Napadilat siya ng putulin nito ang kanilang halik. Nakatitig ito sa kanya. Hinahaplos ang kanyang labi gamit ang hinlalaki nito. "Did I scare you?" he asked, worried. She smiled to assure him that she's fine. "No, hindi ko natatakot basta ikaw. Please, push me away if I made you feel uncomfortable with my touch. Slap me when you become offended by my actions." Natawa siya at kinurot ang pisngi nito. "Imposibleng maging uncomfortable ako sa mga hawak mo. Kasi yun na nagbibigay sa akin ng security." His eyes glow in happiness. Muli siya nitong hinalikan na buong puso niyang tinugon ng paulit-ulit. Walang takot, walang pagdadalawang isip, purong kasiyahan at seguridad. Ipinulupot niya mga hita sa bewang nito nang bumaba ang labi nito sa kanyang balikat patungo sa kanyang leeg. Napaliyad siya, ramdam na ramdam ang paglalakbay ng mainit nitong labi. Nagising si Annalyn dahil sa mga haplos ni Shete. May ngiti sa labi niya na mukha nito ang unang nakita niya pagdilat ng kanyang mga mata. Napangiwi siya habang nakatitig sa kisame. Kagat niya ang labi upang pigilan ang malakas na tawa. Hindi niya alam kung sisigaw siya sa inis o tatawa ng malakas. "Tumayo ka na. Kanina ikaw ang pilit ng pilit." Seryosong nakatingin sa kanya si Shete. Nasa paanan niya ito nakapamewang. Indirapan niya ito. "Oo, kanina. Nung hindi ko pa alam na nilumpo mo ko." "I didn't do anything." Binato niya ito ng unan dahil ngisi-ngisi ito habang nakatingin sa pagitan ng mga hita niya. "Sana nag-warning ka na wawara ka pagkababae ko para napaghandaan ko na humilata na lang dito sa kama." Matapos niya itong pagbigyan sa halos hindi na niya mabilang na beses mula kagabi ay nakaramdam siya ng pamamanhid ng kanyang balakang at ngayon ay hindi na siya mapatayo. Nangangalay pa rin ang kanyang mga hita. Napapaigik siya kapag sinusubukan niyang gumalaw. "Then, let's stay here." Akmang tatabi na naman ito sa kanya. "Wait lang, bigyan mo ako ng konting oras at makakatayo na rin ako. Kailangan natin pumunta sa party ninyo." "But you cannot walk." "At kasalanan mo dahil napakahilig mo. Ginawa mo na akong hapunan, umagahan at tanghalian." Napakamot na lang ito sa batok dahil sa sermon niya. "Bubuhatin kita." "No!" Tili niya. "Baka mas lalo akong hindi makalakad dahil kung saan-saan na naman mapupunta yung kamay mo." Sinamangutan niya ito dahil sa malakas nitong tawa. Iniunat niya ang mga hita at kamay upang magpahinga. Alam niyang hindi na siya berhen pero ang kirot sa kanyang hita ay tila unang beses niya. Patunay ang pamamanhid ng kanyang mga hita at ang kirot sa kanyang pagkababae kung gaano kalaki at kahaba si Shete. Kahit siya ay hindi maaro kung paano iyon nagkasya sa kanya. But she regrets nothing because giving her body to Shete is the best thing she ever made in her life. Wala siyang kahit na konting pinagsisisihan. The love-making they have shared wipe away the ache of her wound inside. Masaya siyang napalitan ng masayang alaala ang dating bangungot sa kanya. "I will carry you to the bathtub and take you a bath. What do you think?" Hindi na niya napigilan ang paglapit nito. Hinaplos ang kanyang noo at tumalik doon. "Sorry for hurting you." Agad namang natunaw ang paninermon niya sa malambing nitong boses. Hindi niya kayang patigasin ang puso. "Ayos lang. Nabigla lang sigurong katawan ko." Tumabi ito ng higa sa kanya at hinaplos ang kanyang hita. "Promise, I won't go further. I just want to ease your pain." "Hindi naman masyadong masakit, nangalay lang."
Nagsumiksik ito sa kanyang leeg. We'll take a private helicopter going back to Manila so you have still time to rest. Nakatulugan niya ang paghaplos dito sa kanya at nang magising siya ay medyo naging maayos na ang kanyang pakiramdam. Okay na ba mga gamit mo? Tanong niya habang nag-aayos ng buhok. She is wearing a floral skater dress. The dress she tries to fit yesterday, paired with Balenciaga white heels. Her dress exposes her legs and cleavage. She is more confident to wear it now. Nakaupo siya sa kama habang ito'y kapapasok lang sa kanyang kwarto. I won't bring lots of clothes. I have my closet in our house in Manila. Tumawa siya. Napangiti siya nang humalik ito sa kanyang ulo bago pumasto sa kanyang likod. Kinuha nito ang hawak niyang hairdryer at ito na nagpatuloy sa pagpapatuyo ng buhok. Bakit parang sanay na sanay ka sa pag-hairdryer? Pinagbastan niya ito sa refleksyon ng vanity mirror na hinila niya kanina patabi sa kama. He shrugged. I used to dry my mom's hair. Wala ba kayong kapatid na babae? Umiling siya. None. That's why Princess is very close to my family. Because she's the only girl. Her parents and my parents are best friends. Kaya pala ganoon siya kalapit sa inyo. Kinuha niya ang lipstick at nagsimulang maglagay. Hindi siya pala ayos na babae dahil pulbo lang. Ayos na siya. Pero iba ngayon. Haharap siya sa pamilya na lalaking mahal niya kaya dapat niyang pagandahin ang sarili. Gusto niyang magustuhan siya ng mga ito para kay Siete. We're childhood enemies. He laughed. I love teasing her. Way back when we are kids. She's so spoiled and hard-headed. The way he laughed, she can feel that Princess is always part of Seventh. As he said, she is always special to him as a family. You have nothing to be jealous of, she said to herself. Magiging part na din naman ako ng family. Claim it, girl. Napangiwi siya sa mga ideyang pumapasok sa kanyang isipan. Napakurap siya nang dumampi ang labi nito sa labi niya. Hindi niya namalayang natulala na pala siya. You're jealous again. Naguguluhan siyang napatingin dito. Huh? The way your eyes rolled, I know you're still jealous of Laika. Kinurot nito ang ilong niya. Don't be jealous. I'm yours. Inarapan niya ito. Hindi siguro talaga niya namalaya na napatirik ang mata niya habang masaya itong nagkukwento. Matapos niya mag-ayos ay lumabas na sila ng bahay. Dala nito ang mga gamit niya. Nagtungo sila sa malawak na field sa likod ng bahay nito. Doon narinig niya ang ingay ng helicopter. Nalula siya sa gara ng sakyang panghimpapawid. Ito ang unang beses niyang makakasakay ng helicopter at sobra siyang na-excite. Hello bro. Sabay silang napatingin sa piloto. Isang gwapong lalaking may pilyong ngisi. Iba ang dating nito kay Troy. Kung si Troy ay tila misteryoso na pilyo, ito ay purong pilyo na parang walang matinong gagawin. Tumingin ito sa mga kamay nila ni Siete na magkahawak at mas lalong lumapad ang pagkakangiti. Nagbibinata na talaga ang bunso. Kimi siyang ngumiti. Bumaling kay Siete para sana tanungin kung sino ito. He's one of my cousins. Don't mind him. Bigla siyang na-intimidate. Hindi niya alam kung paano ito papakitunguhan. Sir, you here? Akbang iaabot nito ang kamay ngunit agad na sumama ang tingin dito ni Siete. Not my Seryo. Banta nito. Agad naman ito sumeryoso at umayos ng upo. Pilot Sergio Miller, ready for taking off. Hindi na ito sumubok na kausapin siya na lihim niyang ikinatuwa. Tuluyan silang sumakay. Nakaalalay sa kanya si Siete sa lahat ng galaw niya. Naging mabilis at madali ang biyahe nila. Hindi pa sumasapit ang dilim ay lumapag na sila sa malawak na grassland. Ayon sa kanilang piloto ay likod na parte iyon ng lupain ng mga Miller. Ginawang landing area. Agad siyang sinalakay ng kaba pagkababa nila. Tanaw na niya ang napakalaking bahay na gawa sa pinaghalong luma at modernong disenyo. Nauna sa kanila ang pinsan nito. Hinapit siya ni Siete sa bewang. Tumingala siya at pilit na ngumiti. Are you ready? He asked. Dahan-dahan siyang tumango. Medyo kinakabahan ako. Kinakabahan siya na baka hindi siya magustuhan ng pamilya nito. Alam niyang si Siete ang nobyo niya pero ang approval mula sa pamilya at mga magulang nito ay malaking bagay para sa kanya. I'm here. Don't be nervous. I can assure you that they will like you as much as I do. Hindi na siya nagsalita nang maglakad sila palapit sa bahay. Malayo pa sila sa pintuan, nakita na niya ang nagtatakbuhang kalalakihan palapit sa kanila. Balita sa amin ni Kuya First, may girlfriend ka na daw.
Hinihingal na nakalapit sa kanila ang matangkad na lalaki. May sumunod pa na halos bumangga sa kanila sa sobrang pagmamadali. Bro, pustahan hindi ka na virgin. Kuya Fifth, ang bibig mo. Saway ni Shete. Napatingin naman sa kanya ang tinawag nitong Kuya Fifth. Nalaka ang mga mata nito at sumigaw. Pinata na sa bunso! Halos mapatakip siya sa tenga sa sobrang lakas ng sigaw nito. Nawala sa isip niya ang dapat na gawin. Napatingin siya kay Shete na pumisil sa kamay niya at ngumiti ito sa kanya. Dunumog na sila ng mga kalalakihan. Sa dami ng mga sinasabi ng mga ito, isa lang naiintindihan niya. Ipinagdiriwang ng mga ito ang pagiging binata na daw ng bunso nila. Akin na mga pustan nyo, mga hangal! Dinig niya si Fifth. Lumapit ito sa kalalakihan. Sabi na, hindi magtatatlong buwan sa bunso sa Baguio at mabibinyagan. Napapakamot naman ang iba habang naglalabas ng tag sa 50. Sabi ko na sa inyo, trust my instinct. Bro, dama ko naman na sa kahiligan ko ang bunso natin. Nagtawanan ang lahat pati na din siya. Bumaling ulit ito sa kanya, nakangiti. Sa tangkad dito ay kailangan niya pang tumingala. Pasensya ka na sa komosyon, magandang binibini. Masaya lang kami dahil nadaligan ang bunso namin. Kuya Fifth, saway ulit ni Shete. Samantalang siya ay ramdam na ramdam ang pag-iinit ng buong mukha. Alam niyang pulang-pula na siya ngayon. Ako nga pala si Fifth. Panlima man pero nangunguna sa kagwapuhan. Natawa siya sa pagpapakilala nito. Bilang paggalang ay inabot niya ang kamay nito. Anilin ang pangalan ko. Salamat sa pagdating sa buhay ng bunso namin. Sabi ng isa pa. Mabiro nitong pinupunasan ng mata na akala mo ay may luha. I'm second. Ako ang legit na pinakagwapo sa amin. Nakipagkilala din siya dito. Ngayon pa lang masasabi niya mag-enjoy siyang makasama ang mga ito. Mga kwela na parang hindi galing sa mayamang pamilya sa sobrang pagiging down to earth. I'm sixth. Pigil niya ang tawa ng putulin ni Fifth ang sasabihin nito. Kung titingnan mo sa muka, halatang siya ang pinakapangit sa aming magkakapatid. Gago, napakabastos ng bunganga mo. Isusubong kita kay mommy. Napapailing na lang siya dahil sa kapilyuhan ng mga ito. Isang lalaki ang umakbay kay Shete. Congrats bro, binata ka na. Ginulo nito ang buhok ng binata at bumaling sa kanya. Salamat sa pagdating sa buhay ng kapatid ko. Yumuko siya sa simple mga salita ng mga ito ay tumataba ang puso niya. Hindi niya akalaing ganito ang magiging pagsalubong sa kanila. Mas nagpapasalamat din ako na dumating sa buhay kong bunso niyo. Inulan sila ng kantsaw. Unti-unti siyang nasasanay sa ingay at katuwaan ng mga kapatid ni Shete. Hindi niya naramdaman na iba siya sa mga ito. Kinikilig pati itlog ni bunso. A second. Sabay-sabay nilang kinutusan ng bunso nila at binuhat ito. Binata na si bunso! They shouted in unison. Nakaalalay sa kanyang ilang mga kapatid nito habang si Shete ay kinarga papasok sa kabahayan. Hindi naaalis ang ngiti niya kahit nung kaharap na niya mga magulang ni Shete. Tulad ng mga kapatid nito, ang ina ay napakabait at napakaganda. Bigla siyang nahiyang tumabi dito dahil sa kinis ng balat nito at naguhumiyaw sa pagiging elegante. Naiyak siya nang salubungin siya nito ng yakap. Thank you so much for being with my son. Huwag kang mawindang kung bakit may malaking party. Para sa inyong dalawa ito ni Shete. Pagkakwento ko sa kanila ng tungkol sa'yo, agad na nagpahanda si mommy para sa inyo. Paliwanag ni Princess. Hindi niya agad ito napansin sa daming bumabati sa kanila. Nagsasaya ang lahat. Pakiramdam niya ikakasal na sila sa dami ng emosyong bumubuhos at sa mga nakakataba na puso na mensahe para sa kanila. Nakikitawa din siya sa biruan ng magkakapatid at magpipinsan. Sa dami nilang mga kalalakihan ay hindi na niya makilala ang kung sino. Halos magkakapareho ng tindig at kagwapuhan. My son has been through a lot of heartaches. That's the reason why I'm really happy when Princess told us about you being the girlfriend of my youngest. Pihikan yan sa babae kaya nung naikwento ka nila sa akin. Hindi pa man kita nakikita alam kong ikaw na. Nakaupo silang dalawa sa couch ng ina ni Shete habang ang iba'y kumakain at nagkukwentuhan. Tumingala siya upang pigilan ang luha. Hindi ko po akalain na ganito magiging pagtanggap niya sa akin. Maraming salamat po. Kinuha nito ang kamay niya at hinaplos. Napakaganda ng balat nito at hindi halata ang edad sa batang itsura. Please take care of my son. I know I will never regret this. Alam kong ikaw na para sa kanya. Kung dumating man ang araw na masaktan kanya, sana'y patuloy mo siyang piliin dahil alam kong kahit masaktan mo siya, paulit-ulit kanyang pipiliin.
Bilang ina, alam ko kung paano magmahal ang bunso ko. Pinisil niya ang kamay nitong humahaplos sa kanya't ngumiti. Napakaswerte na magkakapatid na ito ang naging ina nila. Napakabait at walang bahid ng pangmamata sa kapwa.